So, isa yan sa mga ano natin eh, testimony muna ako. Isa yan sa mga pinag-pray natin dito sa church na nasa ICU sa hospital. Maraming, ano yun, may mga sugat-sugat yun sa ano. Pero 2023 yun ang nangyari. So, 2 years na. So, kapasalamat ako sa Panginoon kasi andun yung protection niya talaga. Sabi nga niya nung narinig ko siya, ano yun. Kasi yung sinasabi ko pong tao ay nagkaroon siya ng ano, na hindi niya na maalala yung mga memories or yung mga nakaraan niya. So, naghahanap siya, nagsisik siya ng mga memories na meron siya dati. Mas maganda na ibigay sa kanya yung mga gandang memories, yung parang making good memories, kumbaga. Kasi kapag binigay mo sa kanya yung mga ano, yung mga kung ano man na hindi maganda, baka lalo lang siyang kung ano man maisip pa niya. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-iingat niya dahil binigyan niya kami ng chance na totoo yung mga himala talaga na nakakilabot yung mga kwento niya na nangyari sa kanya. As in, tumataas talaga yun ang balahibo ko. Nung sinabi ko yun kagabi na hindi ko kaya mag-overnight para sa kanya. Ayan. Kasi hindi talaga kaya, never talaga ako nag-overnight ng kahit yung college, high school, never ako pinayagan niya. Kaya hindi ko alam kung bakit si MV napayagan na. Char! Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ko lalaki daw eh. Pero hindi na yan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi despite sa maraming trials na yon, hinahangaan ko yung mama niya, yung tita ko. So, nagpapasalamat ako dahil maraming struggle ko, lalo na pagka-health, napakagastos po niyan. Marami pong, sulod kasi yan eh, mental, moral, lahat-lahat ng aspeto, papasukin talaga niyan pag above health na. So, nagpapasalamat ako dahil kita-kita natin siya kahapon, kanina, tsaka kahapon, ay sobrang sigla, sobrang lakas, di ba? Kahit ang dami nang nangyari dyan. Ano siya eh, naoperahan siya sa brain. Isa yun sa mga mahirap po na gawin ng isang doktor or surgeon. Kaya sobrang thankful ako sa church dahil isa po kayo sa mga nag-pray sa kanya na na-declare natin yung recovery sa kanya. At lubos-lubos naman siya nagpapasalamat. Kasi hindi talaga siya kuya ko kasi siya. Siya yung isa sa mga protector ko nung simula sa pool. Kasi panganay po ako, so wala po akong kuya at wala akong ate. So doon ko nakita sa mga nakukuha yun sa mga pinsan ko, sa mga kakilala ko, extended family namin. So, isa siya sa mga protector ko, kaya hindi po ako naligawan agad. Hindi pa ako naligawan agad kasi pag nakakita siya ng, ito yung dati niya ha, nakakita siya nung nag-like sa profile ko, kahit Friendster pa yan. So sabi niya, sino yan? Sino ka? Parang gano'n. Lagi siya, tapos mag-message siya doon. Tapos yung lalaki na nagpaparamdam sa akin, sino to? Boyfriend mo ba to? Gano'n. Pero thankful ako, nung una hindi ko siya na iintindihan. Tapos sabi ko, paano ako magkaka-jowa niya? Pero andun pala yung protection ng Lord. Kasi meron tao, parents ko lalo na napapray na kahit wala sila sa tabi ko, may magproprotect sa akin. So, maraming instrumento po na tao na nagbigay na hinayaan na maging instrumento para sa amin, sa akin lalo na. So, isa din sa mga pinapasalamat ko, nakita natin siya. 2 years ago po yung nangyari yun, yung na-ICU siya. Ngayon, nag-making memory. So, to God be the glory talaga. Kasi, overwhelmed na talaga. Nung nag-storytelling siya. As in, sabi ko, Lord, iba ka talaga. Kakaloka ka talaga. Yun ang sasabi ko, di ba? Wala akong words talaga na enough to thank God, di ba? So, next naman po, nagpapasalamat ako kahapon. Kasi this week talaga, ang daming nangyari. Sa works, church, lalo na sa family, sa lahat talaga. Kahapon ko lang nabigyan ng napansin. Sabi ko, Lord, sa school pa, sa school, kasi meron kaming reporting or kailangan namin
ano yan, i-study, self-study. So, sabi ko, ano ba ito, Lord? Wala na ako masyadong time. Ayan, sa sarili ko, ganyan. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagbigay talaga siya ng time at siya na mismo nag-manage ng time ko, lalo na kahapon. Kasi may work ako kahapon, may pasok ako sa work. Tapos, at the same time, alam ko may pasok ako sa school ng hapon naman. So, sabi ko, wala pa, hindi pa ako tapos sa reporting kasi may biglaan eh. Yung discipleship, biglaan din yun eh. So, pero pag willing ka talaga, di ba nga sabi nga, evangelism is not ability, it's availability. So, sabi ko, Lord, ikaw bahala, sige, go. Tapos, alam niyo po ba, nung umalis na ako sa work ko, nung pauwi na ako, nasa biyahe ako, alam niyo po, nakareceive ako ng no classes. Gumano talaga ako. Sabi ko, hindi pa ako tapos, kalahati pa lang kasi po yung, yung reporting ko na sobrang dami naman kasi talaga nun. Sabi ko, Lord, hindi ko pa alam kung paano to. Meron na akong outline, pero hindi ko pa siya na-transfer sa slides. So, isa sa mga gine-grades kasi yun. So, at tapos, yun nga, nakareceive akong walang klase. So, magaan ang loob ko, no? Sabi ko, ay, nakapagpahinga ako. Kasi sobrang today na talaga ako eh. Pero alam niyo po, nakita ko yung pinsan ko kahapon. Iba talaga. Sabi ko, akala ko magpapahinga ako, Lord. Pero iba pala yung pag binigay mo talaga yung time mo para sa Kanya. Hinayaan mo na siya yung mag-control sa time mo. Sobra yung kaligayahan, sobra yung pasasalamat na matatanggap mo talaga. So, sobra akong papasalamat sa Panginoon. Tapos, nung isang araw, nakita ko yung sa account ko, doon na naman grades ko na naman. First time ko ulit nakakita ng grades ko, no? Siyempre, ilang taon din ako na hindi na study. So, nakakilig pa rin, di ba? Yung mga pinagpaguran mo, kita-kita mo talaga na kinakabahan ka na sabi ko, tagal ko nang hindi naalala ko. Parang marami nang sobrang dami mo ng dala-dala. Hindi mo na maano mo siya, hindi mo siya. Pero alam niyo po ba, huwag ka masyadong magtitiwala sa stock knowledge talaga. Kailangan mo talagang mag-review. Kasi yun po yun, nasa tao ang gawa, sa Diyos po ang awa. So kapag binigay mo sa Kanya lahat, siya talaga, sobra, nakaka-overwhelm talaga. So, yung iniiyak ko nung dati na baka maging dos ako dito, ayaw ko pa naman ng dos. Pero marami pa akong subject pa. Pero nagpapasalamat ako dahil yun, nakakuha po ako ng uno. Sa lahat na yun, to God be the glory talaga lahat. So, hindi ko siya pinipressure yung sarili ko. Pero, andun pa rin eh. Kasi competitive nga eh, no? Pinalaki ako, competitive ako eh. So, sa Diyos po ang papuri at lahat ng papuri at parangal. So, umpisahan po natin. Dahil, kanina, habang nandiyan ako, nakikulit ako kada Athens. Nabura po itong notes ko talaga. Wala akong backup. Sabi ko, Lord, ikaw bahala sa akin kasi natatata na ako eh. Napapanik na ako. So, sabi ko, ayan naman siya. Ayan, emotion. So, nagpapatulong ako, paano ba itong babalik? Ganyan kayo, chat na ako, paano ba ibalik ito? Nag-search na rin ako sa YouTube para mabalik siya. Pero wala na talaga. So, nawala na yung inaral ko nung mga panahong kailangan ko siya aralin. Pero ngayon, naniniwala ko na si Lord talaga lagi ang nagkahayag ng kanyang salita. Okay? So, umpisahan po natin. Basahin. 1 Thessalonians chapter 5:18. Say amen po sa mga nakakita na. Amen. Amen. So give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo bilang paggalang
sa panalangin. Tayo po'y pumikit at nanalangin. Yes, for God in heaven, maraming po salamat, Lord God, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na yung pinagkaloob sa bawat isa. Marami pong salamat, Lord God, sa despite sa typhoon, sa storm, Panginoon, ay nanarito po kami na handa na makinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa kalakasan at kaligtasan, Panginoon, na iyong pinag-aloob sa bawat isa. Lord, nalalangin po namin ngayong oras na ito, Panginoon, ang patuloy na kapahayagan mo po ang patuloy na mahayag ngayong gabi, Panginoon Lord God. Lord, bigyan niyo po kami ng talino, karunungan na nanggagaling sa inyo, Panginoon, upang mas malawak namin ito maunawaan at maintindihan, Lord. Patuloy na iyong kapangyarihan ang makita, ang maramdaman namin ng iyong presensya, Panginoon, sa mensahe na ito, Lord God. Lord, maraming po salamat sa pangalan na Jesus, sa pangalan na Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ayan. So, last Sunday, meron akong illustration, may ginawa akong demo dito. So, ngayon naman po, hihingi ako ng 3 participant na volunteer. Ito, volunteer na dito po sa harap. Tatlo po. Tatlo o dalawa? Hindi, lalaki, babae. Yung absent kanina. Absent kanina. Sino kaya? Sige po. Yes. Sabay. Check. Hindi na po kailangan ng bangko. Di ba nga tayo sa harap? Yan, yan. Sige pa. Ayan. So, okay, thank you. Hindi kayo napilitan. Okay, winning naman. Volunteer talaga. Okay, so, hindi ko bring. Ayan, tingin kayo sa kanila. Ayan. So, sila po si Ate MJ. Okay. So, isipin po ninyo kung sino po ang pinaka-pasasalamatan nyo na tao na naaalala nyo na magbigay sa inyo, siyempre, paano naman niya magsalamatan naman. Magkaroon kayo ng maganda, banding, magandang chance, magandang sitwasyon, pagkakataon. Ayan, lahat. Isang tao lamang po. Okay? Ready na? Ladies first. Oh, sige, ladies first daw. Parang dapat baguhin yung ano. Ladies first. Men's first muna. Sige, men's first. Sige. Ikaw matanda. Sige, tama mo yan sa slip ko na. Ha? Ilagay mo yung Nagdayak si Andy. ilagay niyo yung ano, yung tissue. Yung papasalamatan. Apo. I-describe ko lang yung tsura. Isang tao lang to. Isang tao, at kunwari wala siya dito. Ayoko na wala. Ayan. Kunwari wala siya dito. Ganda sa flip. Isang tao lang. Meron talaga. Walang tao dito. Wala dito. Kunwari, kung nandito siya, kunwari wala siya dito. Kung nandito siya, ayan. Si Daddy Day. Daddy J! Sige, kunwari wala siya dito. Wala siya dito. Wala siya dito. Wala siya dito, ha? Wala siya dito. Hindi, pwede siya, reaction. Kahit maula, kahit ano, nagtatrabaho siya para sa akin. Kahit sa So, nagkaroon ba kayo ng magandang banding ni Dad Jay? Marami ba? Bago dumating si ate? Sobrang dami. So, equip ka, hindi lang maging kuya. Okay. Next. Nakabata naman. Hindi nakabata. Ikaw na next na. Ikaw na. Sige na. Kunwari wala dito. Ayan. Wala dito o kaya kung saan? Ano, tawag doon. Ano naman parang ano saan ka? Ano sila? Tawag doon.
Parang isa lang. lamin. Hindi. No, isa lang naman sila. Parang kahit dalawa sila, parang isa lang sila. Ano daw yun? Hindi, si mama at si papa. In one parent na lang yan. Sige, parent. Ano, tawag doon kasi, ano lang, tawag doon parang, hindi ako parang si MJ ngayon kung wala sila. Gonyo. GM ka. Napaka sa part nito boy. Siyempre, nakasabay sila. Kaya, ayun, lahat siguro ng achievements, saka naabot ko ngayon, hindi ko maabot kung wala sila. Katulad nila. Parents, okay. Sige, ate yun. Ano po, feeling ko kasi pag yung isa po, expected na nila. Yung isa na lang po. May hindi expected. Siguro po si Pastor John. Kahit yung sa banding po, siguro yung banding is, the way, pag nagtuturo po siya, parang banding na yan kapag nakikinig ka. Pag nakikinig ka, pag hindi, Hindi ba? hindi banding. O sige, ang last na topic ni Pastor Joby. May notes siya. Okay. May notes lagi yan sa atin. Thank you po, mga participants. Ayan. So, thank you po, Ate Eunice, Kuya MJ, and Kuya Dusty. Ang title ko po ngayon ay Thankful in All Seasons. Ang tema po ng parang teaching na ito ay Gratitude Even in Trials. Nabasa natin sa 1 Thessalonians 5:18. Let's focus na learning to see God's hand kahit sa mahirap na season. Ngayon pong season na to, syempre, dito yung mga storms. Ayan. Totoong bagyo. Ayan. Di ba? Nakita natin, may hangin, malakas na bagyo, malakas na, ataw ba? Ulan. Ayan. Nag-isa ko naman sa ating mind. So, first observation. Let's observe ating text. Si Apostle Paul ay sumulat sa mga Thessalonica upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ano daw ginawa ni Apostle Paul? Nagsulat. Sa gitna ng persecution. Ano ba yung persecution? Papahirap. Pagpapahirap, pag-uusig, Pangungutya. pagmumutya. Thank you po. Ang mga believers ay pinapahirapan, pero sinabi ni Paul, give thanks in all circumstances. Hindi niya sinabing for all circumstances, kundi in all circumstances. Ibig sabihin, kahit may problema, pwede ka pa rin magpasalamat. May mga times po na, syempre as a human, may mga times na, Lord, bakit nangyayari ito? Bakit kaya nagawa ito, nangyari ito, ganyan, nasabi ito. Tapos, lagi mo siyang tutugtungan na, Lord, ano yung gusto mong lesson na gustong ibigay sa akin, ibigay sa amin. Ganun. So kanina, habang nung nawala yung notes ko, ang lesson dito, backupan ko, di ba, ng files. So, next time, meron akong backup. So, gratitude is not based on what's happening, but on who God is. Sino ang Diyos sa sitwasyon mo ngayon? Sa season mo ngayon? Paul reminds Thessalonians na and us that joy and thanksgiving are not dependent on comfort, but on Christ's presence. Even trials po, thanksgiving is an act of faith. Amen? So, kapag naka-receive ka ng trials, hardships,
Di ba? Kailangan, magbigay ka ng pasalamat pa rin. Huwag kang, ano ba yan? Ito na naman. Di ba? Huwag puro reklamo po. That's always na, di ba, may saying na, Lord, you are still good kahit mahirap ang sitwasyon. Di ba? Kahit mahirap yung sitwasyon mo, napakabuti ng Diyos. Di ba? Di ba ang sabi nga lagi dito, God is good all the time. All the time, God is good. Di ba? Isa sa mga ano po yun ng isang Kristyano na sabi nga nila dito, ay, ganun pala yun. Di ba? Kahit mahirap po yung sitwasyon natin, pilitin pa rin natin magpasalamat sa kahit anong sitwasyon. Interpretation, meaning po, to give thanks in all circumstances means to maintain a heart of worship. One of my favorite song, Heart of Worship. Pusong samba. Kahit may struggle, sabi ko rin, kakanta ko eh. Biglang nag-echo lang. It's recognizing that the heart's sovereignty never changes. Noon, ngayon, at bukas, iisa pa rin ang Diyos. Hindi po siya nagbabago. Ako po, nagkaedad, kahit ngayon po, noon nakakita ko ng mga himala, nakakarinig ako ng himala. Hanggang ngayon po, nakaka-receive pa rin ako at nakakita ng himala na galing sa Kanya. He's still working behind the scenes. Diba? Napakasaya. Yan nga po yung mga, alambawa, yung mga nasa stage. Hindi po mga sikat yan eh, yung mga artista. Hindi po sila dapat bigyan ng praise and compliments. Dapat po lagi yung nasa, sino po yung pag nasa movie? Di ba? Ang laging pinapasalamat director. Kasi isa siya sa mga behind the scenes. Di ba? Paul was in prison many times. Yet, thankful pa rin siya. Because thankfulness is not an emotion, it's a decision rooted. Ayan. Meron ako dito principles. Ayan, 3. First, gratitude shifts our focus from pain to purpose. Bakit kaya ikaw nakakaranas ng sakit ngayon, ng hapdi ngayon, ng sitwasyon na iniiyak mo ngayon? Bakit kaya? Instead na gratitude shifts our focus from pain to purpose. Karamihan po sa mga nag-aagaw buhay, ang lagi namin narinig namin dyan sa Bluetooth mode. sa hospital, sa room, ay kapag mabuhay yan, buhay yan. Pero kapag wala na yung purpose sa buhay, hindi na yung mabuhay. Hindi kami yung judgy, pero yun yung nakita namin. Yung dalawang na nasa hospital. Nakita namin kung paano hinihahanda, diba? Yung pamilya, yung tao. Di ba? Second, it's not pretending everything's fine. It's proclaiming God. It's faithful even when it's not. And a thankful heart sees blessing even battles. Ibig sabihin po, bago mo ito, kaya mo ito nararamdaman, kaya mo ito pinagdadaanan, in the long run po, for your reference, mas matindi pa pala yung blessing na matatanggap mo. Di ba nga sabi karamihan, hindi ka pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ng malaking bagay, kung sa maliit na bagay hindi ka napagkakatiwalaan. Amen. Doon tayo sa pinagmulan. The word thankful. In Greek po ay euchristeo.
From you, EU, good, charis, grace. Mayroon nga na ano ko yung mga ano ba? Impression. Ayan, char. Diba? Grace pala yun, no? Biyaya. Ayan. So, isa sa mga magandang pangalan yan, Grace. At karamihan pong kakilala kong Grace ay pinagpapala. Amen. Meaning, to acknowledge God's goodness and grace. To be thankful means to find God's grace even in hard times. Kaya pala, kapag nagpapasalamat tayo, you are recognizing God's grace working in your life. Hindi ang ibang tao, kundi yung God's grace. Example po, biblical. Meron naman akong dalawang example dito, biblical and modern. Ito yung isa sa mga paborito natin bilang Kristiyano at paborito nabasa na storya. Story of Job. Sa Job 1:21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job lost everything, diba? But still choose gratitude. Maraming ginawa sa kanyang pagsubok. Health niya, asawa niya, pamilya niya, but still, he choose gratitude. Nagpasalamat po siya. He didn't thank God for the pain, but in the pain, knowing God remains just and sovereign. Sobra yung nangyari sa kanya. Diba? Isa sa mga ang help po na yon ay yung hindi siya basta bulutong eh. Yung hindi na siya talagang kakahiga. Kahit wala pa namang wala pa namang Uratex dati. Keto. Diba? Diba? Ketong, yan. Wala pang mga anesthesia or what na pwede mong spray sa kanya para mawala yung pain. Pero he still choose thank God. Modern example po, may isang pamilya na nawala ng kabuhayan. Lalo-lalo na yung mga dumaan, di ba, ng pandemya. Pero hindi nila iniwan ang pananampalataya. Amen. Dito nasubok yung buhay Kristiyano natin sa pandemya, COVID. Kasi di ba po, hindi pwede pumunta ng church noon. Pero God, binigyan tayo ng way ni Lord para makapagpakinig, di ba? Nandiyan yung social media, yung platform na yan. So, bago mangyari yung mga pagsubok na yon, trials na yon, merong binibigay mo ginagawa mo ng solusyon si Lord bago mo puntahan yung pagsubok na yon. Ganun kabait, ganun kabuti ang Diyos. Sa halip, araw-araw sila nag-pray po, yung pamilyang yun. Na sinasabi, salamat Lord, kasi buhay pa kami. Di ba may mga na-receive tayo or napapanood tayong balita? Iniwan lang ng nanay yung dalawa o tatlo niyang anak dun sa tinitirahan nilang, inupahan nilang tirahan. Pag uwi niya, wala na, sunog na yung mga anak niya. Ganon kabilis po ang buhay. Ganon kabilis ang buhay kapag kinuha agad ng Lord. Kaya lagi nating asahan, lagi nating ipag-pray, Lord, ano pa po ang purpose ko? Para pasalamatan ka ng pasalamatan. Sabi dito, after months, binigyan sila ng bagong opportunity. Kahit nawalan sila ng kabuhayan. Mas maganda pa kaysa dati. Gratitude invites God's miracle in hopeless moments. Ibig sabihin, pag nagpapasalamat ka, hindi nga ako sanay nagpapasalamat yung pinsan ko nun eh. Hindi siya nagpupo at opo. Kapag nagpapasalamat po pala tayo, lalo na sa Lord, hindi sa tao, iba pala ang impact nun. Kasi mas malakas pala yung chance na binibigay niya sa inyo, sa atin.
relation po, verse, supporting verse. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. In everything by prayer and supplication with thanksgiving. Thank you po. Thanksgiving is the bridge between prayer and peace. Panalangin at kapayapaan. Sino po dito may gusto ng peace, world peace? Amen. Lahat tayo. Yan ang isa sa mga madaling sabihin na, ano wish mo? World peace. Kasi pag sinabi mong world peace, in general lahat po yun di ba? Sakop na yun lahat. Second, Colossians chapter 3:15. Be thankful. In everything, next po, command is not suggestion. It's a lifestyle po. Hindi ko po kayo inutusan na magpasalamat. Pero po, hinihikayat ko po kayo na gawin itong lifestyle na magpasalamat tayo sa Diyos. Third, Psalms 34:1. I will bless the Lord at all times. Even in sorrow, sabi nga ni David, chose praise. Siya po yung sa mga napupuri sa kanya ng totoo at tapat. Si David. Nice name din po siya. 4, James chapter 1, verses 2 to 3. Count in all joy when you face trials. Kapag isa sa mga isa sa mga suggestion to na kapag nag-face po na ng trials tayo, isipin natin, baliktarin natin, Lord, ano nga yung binigay mo sa aking blessing? O nga, no? Lagi mo siyang palitan ng kasiyahan, yung kalungkutan, o mga labanan mo, yung, kasi kapag tayo ay, ito po, take note, hindi po si Lord na nagbibigay sa atin ng pagsubok, ng trials. Hindi po. Hinahayaan lang niya po yun na mapagdaanan natin, yung trials. Kung gaano yung ka-strong yung faith mo sa Kanya. Thanksgiving turns trials into testimony. Di ba po dito sa church, laging may session tayo ng testimonies. Meron po ba dito nag-testimony na bago magsalita, sasabi niya yung trials niya muna. Hindi, di ba agad? Ang sinasabi niya agad, to God be the glory po kasi ganito, ganyan. Nagpapasalamat ako sa Lord, ganyan, ganito, ganyan. Di ba? Hindi agad, nalimutan na agad yung, paano mo natanggap yung blessing na yon, yung pinapasalamat mo. Application. Mabilis lang tayo para makauwi na. Personal application po. Be thankful kahit sa maliit. Sa kaligtasan, lalo na. Di ba? Isa sa mga po yun, yung kay Sister Rachel, di ba? Sa FX po ba ata yun? FX, no? Madalas po yan na, ha? UB. Sa FX, UB. Halata edad. UB, ayan, UB. Sa likod, di ba, madalas yan, yung biglang nabubuksan, o kaya sa gilid, biglang nabubuksan. Kaya ayoko talagang sumakay sa gilid na yun, tsaka yun sa gigit at gigit na talaga ako. Kasi siya na lang malaglag. Charles, joke pa. Okay, sa kaligtasan, be thankful po sa pamilya na meron ka. Huwag mong hayaan na ikaw yung magiging dahilan ng mag-aaway nyo. Ikaw dapat na maging solusyon. Diba? Kapag inisip yun ng bawat isa ng pamilya nyo, yung pamilya nyo nagiging successful po. Nagiging matibay yung sandigan nyo sa isa't isa. Be thankful po sa araw-araw na biyaya. Ano yung mga natanggap mong biyaya kaninang umaga? Kapag may problema, instead of asking, diba, sabi ko nga kanina, Lord, bakit kaya ganito, ganyan? Why, Lord? Ganun, diba? Instead of saying na why, Lord, say, Lord, thank you because you are working through this. Ginagawa mo to. Tutulungan mo ako. Alam kong nandyan ka.
meron po ako dito, start a gratitude journal. Simulan niyo pong isulat lahat yung mga papasalamat mo. Kaya kung sobrang bigat naman nun, kahit 3 lang po na pasalamat na sulat mo lang sa journal mo. Diba? May mga times din na may galit. Bago ka magsalita, sulat mo muna, galit ako. After nun, tingnan natin kung ano magiging response ng body mo. So ngayon, inibitahan ko pa bawat isa na magsulat ng journal. Diba? Para pag nabalikan mo, November 9, nagpasalamat pala ako na nawala yung bagyo. Diba? Ngayong November 9 pala yun, yung dumating yung typhoon ng Uwan. 3 bagay na pinapasalamat po natin araw-araw. Ano po yung last kong challenge last time? Ang humbleness. Ha? Humility in love. Humility and love. Yung ano lang, yung discipleship. Serving the Lord. Start in a week na kahit isa lang makapag-share ka ng gospel. Ngayon naman po, journal na isulat mo kada araw yung 3 na gusto mong pasalamat. At makikita mo bago ka kapag naramdaman mo yung bigat, yung trials, makikita mo na lang na, ay Lord, sorry na bigay mo na pala ito sa akin. Ito pala yung blessing mo pala. Ano, no? Mas lalo ka po mapapahiya sa Lord. Kapag naging puro kahingi, mapapahiya ka na lang talaga. Kasi sobra pong generous naman ang ating Diyos na buhay. A thankful church is a joyful church. Amen po? Amen. Instead of complaining about what's missing, let's celebrate what God is doing. Amen po? Let our worship be marked gratitude, not grumbling. Practical steps po. First, pray with thanksgiving before asking anything. Manalangin ka. Baka ka-complain mo, hindi ka kasi nakapag-pray. Baka puro ka reklamo kasi hindi mo pa nakausap si Lord. Kasi nga diba si Lord, siya yung nagbibigay ng peace, kapayapaan po. Di ba po? Amen. Kaya pray with thanksgiving before asking anything. Second, speak words of gratitude daily. Sabi nga po, may mga, ganito, ganyan, refuse. Lagi kang mag-refuse. Kapag hindi mo gusto, refuse mo lang. Pero pagka may mga something na, ay, hayaan mo lang. Si God ang bahala dyan. Speak words of gratitude daily. Sa bahay, simulan po natin sa bahay. Sabihin natin, pagka hinahinan ka ng pagkain, Han, salamat. Pinaglutuan mo ko. Ang sarap-sarap kahit maalat. Diba? Kahit tutong. Diba? Nasunog kasi. Diba? Salamat. Diba? Sa trabaho. Diba? Ay, ma'am, thank you kasi tinulungan mo ako kanina. Sinalo mo ako kanina. Thank you. Sa simbahan. Sis, thank you kasi kung ano man maisip mo, di ba? Medyo na ang anak ko. Pero, be thankful, lalo-lalo na speak words, gratitude po talaga. Thank you, di ba? Thank you, napakasimple lang na salita. Salamat. Di ba? Nakakakilig nga siya, no, pag sinabi, yung pag nagte-thank you nga yung pinsan ko, alam po yun, hindi ko yun. Hindi talaga siya nag-thank you. Hindi talaga siya nag-thank you. Para akong, ibang tao ata itong kausap ko talaga, no? Hindi talaga. Pero sabi ko, Lord, thank you. Kasi kasama pa rin namin siya. Kasama namin siya. Di ba? Kahit pagod ka physically,
yung puso mo, sobra yung, yung overwhelmed na saya. Kaya nga, kahit pagod ka, pagod ako noon, sinamahan ko pa rin siya. Kaya sobra yung thankful niya. Sabi niya, thank you sa warm welcome. Isa siya sa mga nag-thank you sa warm welcome na mga winelcome namin dito sa bahay, sa pamilya namin. Sabi niya, gakutan na ako, born again na ako. Diba? Yun yung pinapasalamat ko lagi eh. Kapag may kaibigan ako na nadadala sa church, nadadala sa uy, thank you thank you. Hindi kay Lord yun. Kasi isa sa mga na-share niya sa amin, hindi pa ako born again, pero nag-attend na po siya sa ibang churches, Christian churches. Pero sabi niya, hindi pa ako born again eh. Bakit hindi ka pa born again? Nakapag-attend ka na, hindi pa daw eh. Kasi hindi pa ako baptized. Kasi, alam mo ba, nag-attend ako ng 3 life retreat. Nagbayad ako, thousands. Baptized kasi hindi pa daw ako nagbabayad ng 900 eh. So, hindi pa ako born again. Pero alam mo, special treatment. Bishop pa, di ba? Bishop pa yung nabigay ng way one-on-one pastor, di ba? Be grateful talaga. So, gusto ko, ibig sabihin na ito, nakalimutan ko naman mag-thank you, Lord. Kasi nakikita ko dito sa kanya, puro siya thank you. At yung thank you niya, hindi lang plastic na thank you. Tumatalog pa talaga siya at pumapalak pa. Di ba? Sobrang nakaka-overwhelm nun. Third po, encourage someone who's struggling by reminding them, God is still good. Huwag masyadong gaslight. Huwag na magsusol ng kung ano mang, nakikita man na struggle yung isa eh. No? Huwag mo siyang masyadong ibaon dun sa struggle na meron siya. Instead, sabihin mo, God is behind the scene. God is still good. Amen? Magpasalamat hindi lang sa problema, kundi sa purpose ng Diyos dito sa struggle na to. Magpasalamat sa victory kahit hindi mo pa nakikita. Diba? Ako lagi ako nagpapasalamat. Sabi ko, kiniklaim ko na next year, gagraduate ako. Diba? Kahit sobrang mahirap, sobrang sa oras, hindi po ako naniwala na walang time para sa church. Hindi ako naniwala talaga. Ako yung living testimony na kapag gusto mo, gusto mo. Kapag ayaw mo, ayaw mo. Amen po? Practice daily gratitude. Sa umaga, magpasalamat ka sa buhay. Lord, thank you. Ginising mo ko. Diba? Ginising mo ko. Wala kang sakit. Wala kang iniindang pain. Diba? Walang mahapdi sa'yo na sugat. Diba? Sa pangalawa, tanghali. Salamat sa lakas. Diba? Pag tanghali, kumakain tayo. So, isa sa mga way yun, nag-recharge tayo ng kalakasan natin. Gabi, salamat sa katapatan ng Diyos. Diba? Sa buong maghapon, buong araw na yun, naging tapat ang Diyos sa iyo. Hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Conclusion na tayo. Thankfulness is not about having a perfect life. Lagi ko po yung pinapasalamat sa Panginoon. Kahit wala pong, hindi ko na siya masyadong sinasabi yung walang pera. Kasi alam ko may parating na pera. Marami akong parating na pera. Yun ang lagi ko nasasabi. So sabi ko, Lord, pero alam niyo, pag na-receive ko yung pera na yun, hindi para sa akin eh. Dumadaan lang siya sa akin. Nagiging bridge lang ako. Pero thankful pa rin ako kasi hindi ako yung pabigat. Diba? Hindi ako yung nagbibigay ng problema. Ako yung isa sa mga solusyon. It's about trusting a perfect God. Tayo po ay may perfectong Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. When you choose gratitude, even in pain, you're declaring, Lord, I believe you are in control and I will thank you no matter what. Amen po? Amen. Lahat po, when we choose gratitude, we choose victory. Amen? Kaya hindi tayo umaatras sa laban. Hindi tayo yung tatakas sa problema. Hindi
Hindi po ugali yun ng Kristiyano. Ang ugali ng Kristiyano ay nagpapasalamat. Ang ugali ng Kristiyano, siya ang nagiging solusyon sa problema. Ang pasalamat ay kayang baguhin ang pananaw at puso. At di ba nung nasasabi nga siya, ay, thank you. Kada galaw niya, thank you. Sobrang kasi yung gratitude niya kasi yung mga iba niya napuntahan na para mag-make ng memories. Kung ano kaya pala siya napunta dito, no? Siya example, galing. Pasalamat, puro thank you siya. Pag ko siya, hindi ako kinakilabutan ako, tapos isa pa, kinikilig ako. Diba? Kasi, yung pinsan ko, marunong na siya magpasalamat. Dati kasi puro reklamo, ganito, ganyan, problema, ang nakikita. Ngayon, puro siya thank you. May time pa na once na sinabi niya, Lord, thank you. Thank you, Lord. Bigla siya na stop na lang ako. Kasi ayoko siyang mawala doon sa momentum niya na nagpapasalamat sa Diyos. Kapag natutunan mo magpasalamat sa lahat ng sitwasyon, makikita mo ang kamay ng Diyos. Napakalaki po ng kamay ng Diyos. Napakataas po ng kapangyarihan. Siya po ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya yung mga doubt po natin, alisin po natin sa season ng trials at ng problems. Ako po madalas po sinasabi sa akin, parang hindi ka naman, wala ka ng problema. Pero pag alam niyo po, pag ordinary person lang, mabigat po yung problema ng pamilya namin. Sobra. Sobra. Pero alam niyo po ba, hindi ko po yung titignan. At tinitignan ko po doon pa. Doon sa future pa. Di ba? Sabi ko kanina, marami akong parating na pera. Sa mga naiinggit, pikit lang po kayo. Di ba? Pikit lang po. Kasi, mas maganda po yung magiging masaya ka sa kapwa mo kaysa sa mainggit ka. Di ba po? Makikita mo ang kamay ng Diyos sa bawat season ng buhay mo. Kamusta? Kamusta ka sa season mo ngayon? Ikaw ba yung habol ng grades para perfect yung grades mo? Para mapakita mo yung grades mo sa parents mo, sa family mo? Para pagkatapos, pag nakita yung grades mo, kukumputin. No? Kukumputin. Mauso kayo yun 79, 79. I-plus mo lahat yun. Di ba? Narinig ko yun Dito ko yung narinig sa church Narinig ko yun dito So, total. So, yung, halimbawa, 1,000. May 1,000 ako after. Pero tignan mo yung bago mo yung matanggap yung 1,000 na yun. Diba? Pag nakita mo yung hirap, yung ginawa mo lahat na yun, yung 1,000 na yun, so sabi mo, tingin mo sa 1,000, 100,000. Kasi ganun mo siya ingatan. Ganun mo siya pag-iingatan. Hahalagahan ng sobra. Gratitude turns trials into testimony. So, God, sabi nga po sa 1 Thessalonians sa ating verse, give thanks in all circumstances, for this God's will for you in Christ Jesus. Meron lang po ako this week na isa sa mga challenge. Kanina yung suggestion, di ba? Magsulat ka sa journal ng 3 words o kaya sentence na napapasalamat ka. This week po ang challenge ko, thank God in every situation. Kamusta ka ngayon? Di ba? Masarap kaya kinakamusta. Pagka kinamusta ka po ni Ate Mai, ni Coach Mai, pag sinabi niyang, kamusta ka? Okay lang po umiyak kay Ate Mai, lalo na. Oo, iyakin si Ate Mai, pero alam niyo po ba, do it tayo. Gusto mo umiyak, di ba? Ay, chat away lang po. Marami akong ginagawa, pero kaya ko pong makikita yan, mababasa ko po yan. Pasensya na, kapag, nakita ko siya, nakita nyo na scene ko na, may time po kasi na bigla akong may silip sa akin or may lalapit sa akin, so may iwan ko na yung phone ko. Pero in the long run, pagka nag-chat ka ulit, may kita ko ulit yan. So kapag kailangan talaga, pwede po kayo mag-chat. And chat, one call away naman po.
kahit mahirap, kahit hindi mo maintindihan, ipag-pray po natin, Panginoon, turuan mo akong magpasalamat sa lahat ng bagay. Palitan mo ang reklamo ng papuri at ang lungkot ng pasasalamat. Sa iyo, salamat sa iyong kalooban na laging mabuti. Diba? Lagi natin ipagpanalangin sa Diyos. Tayo po'y tumayo. Inimbitahan ko po ang music team. Hindi sadya yung mensahe na ito na napakinggan mo. Siguro isa to sa mga reminder, baka hindi ka na nakakapagpasalamat sa ating Diyos. Baka nakalimutan mo na magpasalamat sa Kanya dahil nakikita mo ang gumagawa ay tao lang. Baka mas naunahan mong magpasalamat sa tao kaysa sa Diyos. Alam ko po lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Pero wag mo namang ipakitang may pagsubok ka. Lagi ka lang mag-smile. Kasi nakaka-influence po yun. Sabi nga nila sa good vibes, kumbaga. Diba? Kahit hirap na hirap ka, huwag mo nang pakitang hirap na hirap ka. Diba? Pakita mo na pag Kristyano, lagi kasama si Lord. Diba? Kasi anak ka lang parang CEO eh. No? Anak ka ng CEO. Dapat kailangan maganda ka. Di ba? Maayos, ma-hygiene ka, mabango ka. Di ba? Dapat ano man tawag doon? Yung aura mo pala, crush na crush ka na. No? Ang karamihan, yung crush ng bayan. Matinig. Matinig, sabi. So, kailangan simulan mo sa sarili mo. Simulan natin sa sarili natin. Na bawat mumutawi sa iyong bibig ay puro pasasalamat kahit nasa sitwasyon ka ng problema. Kahit sobrang bigat pa niyan, wala pong mabigat na problema sa napakalaking Diyos na meron tayo. Amen? Tayo po ay pinabuksan ko po ang altar. Baka po kayo po ay nakakalimot na ng pasalamat. Baka po ikaw ay puro tayo ay puro reklamo na lang. Tayo na lang ay puro complain. Tayo na lang ay puro sausaw na lang, sausaw kaya kung ano namang narinig natin. Tapos ikaw ay nagiging problema na pala. Maging solusyon ka. Hindi ka ikaw maging problema. Sige po, nabuksan ko po muli ang ating altar. Hayaan mong gumagay ang presensya ng Diyos sa iyo. Ulitin natin, give thanks with a grateful heart. Yes, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na amin pong inaasahan ang iyong presensya. Maraming pong salamat Lord sa pagkakataon dito. Na narito kami, maninig namin ang iyong mensahe. Maninig namin, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong kapahayagan, Panginoon. Maraming pong salamat, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. Once again.
Father in heaven, maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami po humingi ng kapatawaran. Sa tuwing, Panginoon, nakakalimot kami magpasalamat sa iyo. Tawaran niyo kami, Panginoon. Sa tuwing hindi maganda ang lumalabas sa aming mga bibig. Palitan mo po ito, Panginoon, ng biyaya, pagpapala, the words, Panginoon, sentence, lahat ng masabi namin, Panginoon, mumutawi sa aming bibig ay galing sa iyo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang hatred. Alisin mo, Panginoon, ang sama ng loob na meron kami, Panginoon, right now, in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Ito po hindi nararapat sa aming buhay, sa aming bibig. Palitan mo, Panginoon, ito na puno ng pasasalamat ng puso. Punong-puno, Panginoon, ang pasasalamat sa iyo. Lord, nataas ko, Panginoon, ang bawat buhay na narito. Alam kong hindi po ito aksidente na narinig namin at matanggap namin ito. Patuloy niyo po kami, Panginoon, ituro sa amin ang tapat at totoo, Panginoon, ng pananampalataya na matanggap namin ito ng totoo, ng buo, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kami palubuin sa aming mga ginagawa, sa aming paglago, Panginoon, spiritual, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Alisin mo, Panginoon, ang panghihina. Alisin mo, Panginoon, ang katumaran, Panginoon, sa church na ito, ng JOWCI. Palitan mo, Panginoon, ang kasipagan para lalo po kami magpasalamat sa inyo. Hindi kami patuloy na humingi ng humingi. Patuloy po kami magbigay, Panginoon. Maraming pong salamat sa gabi nito. Lord, nanalangin po namin ang pasamantala namin pag-uwi. Inaban niyo po kami na makarating kami ng ligtas at mayapa sa aming tahanan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ingatan na aming bawat pamilya. Bigay, Panginoon, na matamis na ngiti sa aming Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y mawin sa ating closing song. Salamat.
Inis, Dustin, kakusapin daw ni Pastor.